Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating pong tukukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Ang sabi po dito, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem at Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaanilinahan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos," at maigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin dahil sa mga balita na lumaganap sa Jerusalem at sa mga karatig na mga lugar sa Kanyang pagpapagaling, sa mga himala, sa mga milagro na ginawa ng ating Panginoon. Ang marami ngayon na gusto siyang makita at gusto rin magkaroon ng kagalingan. Lalo na siyempre ng pinagaling ng ating Panginoong Hesus, yung isang lalaking patay ang isang kamay. Di ba? Paralyzed na yung kamay ng lalaking ito. At siyempre sa panahon yun ay napaka-imposible talaga na mapagaling. Pero ito yung napagaling ng ating Panginoon. At makikita natin na hindi lang basta-basta ang karamdaman o sakit yung pinagagaling ng ating Panginoon Hesus, kundi yung mga mahihirap talaga, yung hindi kayang pagalingin ng siyensya, ng mga doktor ng panahong ito. Kasi kung yung pinagaling lang ni Jesus ay yung mga parang simpleng lagnat-lagnat lang, di ba? Yung mga sakit-sakit lang ng tiyan ay pwedeng sabihin ng tao kaya namang gawin yan ng mga ordinaryong doktor, di ba? Kahit ibang mga tao, alam naman nila, may knowledge sila kung paano pagalingin yung mga lagnat-lagnat na yan, kaya mga sakit-sakit lang ng tiyan. So itong pinapagaling natin Panginoon, hindi ito basta-basta mga karamdaman. Mostly dito, hindi talaga kayang pagalingin kahit ng mga doktor ng medisina. Kaya siyempre, doon makikita na yung kakayanan, yung kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus na magpagaling at hindi lang yung mga karamdaman pisikal at sa espiritual. Yung mga inaalina ng masamang espiritu ay talagang pinagagaling. Ganun talaga kapag ang isang lugar ay hindi pa napapahayagan ng salita ng Diyos, talagang maraming mga masamang espiritu. Lalo dati, yung mga 90s, kasi na-assign kami minsan sa mga bundok-bundok. Lalo kapag ang mga napupunta namin mga bundok ay siyempre maraming mga ritual-ritual dyan. Yung mga may mga babaylan, diba? Kasi mga albularyo, yun lang naman kasi yung nilalapitan talaga ng mga tao Kasi siyempre malayo sila sa pamayanan, sa city, sa syudad, malayo talaga yung yung mga doktor. So dahil sa mga bundok, talagang doon sila pupunta sa mga albularyo. Siyempre maraming mga orasyon dyan. Talagang pag mga first time ang gawain na magbubukas sa mga ganyang lugar, talagang pahirapan din. Kasi hindi rin basta-basta. Kasi nga sabi ko, territorial yan Tapos meron kami dati dun sa may sa lugar ng Tubungan, talaga namang pag maghahating gabi na, diba? Ang lakas ng mga hangin pero alam mo yung hangin na yun, hindi yung normal na hangin. Mayroon talagang mga bad spirit talaga, mararamdaman mo talaga. Kaya kung mahina-hina ka sa pananampalataya, mahina-hina yung prayer mo, talagang pwede ka ring ma-possess di ba? Pwedeng may mangyari sa iyo na hindi maganda. So kaya nga napakahalaga doon,
pag humahayo ka sa ganung mga lugar, talagang i-equip mo yung sarili mo. Ibababad mo talaga sa salita ng Diyos, sa presensya ng Panginoon. Kailangan talaga i-prepare mo, ihahanda mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa isang labanan na hindi ka handa, hindi ka prepare kasi ikaw rin yung mahihirapan. Diba? Merong dati sa Isligante, nakalimutan ko lang yung barangay na yon. Pero doon marami doon mga nag-aalay, mga espiritista. Pagtungtong ko pa lang doon sa islang yun, talagang iba na yung pakiramdam mo. Lalo yung gawain na mismo, talagang nagtutok ako, parang pakiramdam ko, laki ng ulo ko na parang sasabog. Hindi rin nagtagal doon yung gawain kasi territorial talaga yun Tapos yung lang doon is parang matagal na rin kasi parang merong yung anak nila parang may sakit o something na kaya lang sila umaatin dahil doon gusto lang yun ang mahirap din kasi minsan na lumalapit lang ang tao kapag may kailangan lang sa Panginoon which is ganito rin ang nangyari sa ating Panginoong Isus. Yung mga tao naman talaga doon ang pinunta lang ay parang gumaling, di ba? Umusyoso. Kaya hindi rin naman lahat ng pinagaling ng Panginoon ay talagang naglingkod sa Kanya. Yung isa nga dyan, yung 10 ketongin, di ba? Isa lang yung bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Pero yung 9 na gumaling, hindi nga bumalik sa ating Panginoon para magpatira pa at magpasalamat sa Kanya. Ganun talaga di ba? Kapag ang tao talaga may karamdaman at wala ng lunas, kahit saan kahit sino yung mabalitaan nilang nagpapagaling, pupuntahan yan, di ba? Alam mo naman sa atin, kahit sa Pilipinas, di ba? Pag may mabalitaan lang na talagang nagpapagaling, pupuntahan at mapupuntahan. Kasi tayo mga Pilipino, marami talaga yung mga naniniwala sa mga superstitious belief, di ba? Kaya nga dati may mga yung dancing sun, di ba? Siyempre, pag tumingin ka sa sikat ng araw, siyempre, parang gumagala, parang sumasayaw. So, marami yung naikayat doon, di ba? Marami yung mga naluloko, nadidisip, na parang may nagsasalita. Pero, yung pala, may mga speaker na, sa ilalim ng lupa. Talaga yung yung pinupunta ng tao, hindi naman talaga yung para makinig. May mga ganun talaga, di ba? Na hindi lahat ng pumupunta na malapit kay Jesus ay nandoon para makinig ng salita ng Diyos. Hindi para matuto, hindi para malaman yung kalooban ng Panginoon. Yung iba, dumarating para mag-usyoso, maganap ng lang mali, para lang may masabing negatibo o hindi maganda sa ating Panginoong Isus. Katulad din yan dati, yung pag naasay kami sa mabundok, may lugar kami na napupuntahan dati doon sa may Saliyon yun tawag namin doon Makapay. Kaya tawag namin doon Makapoy. Parang nakakapagod kasi nga talagang ang layo ng lalakarin mo. Pag naglakad ka, talagang ilang beses mong dadaanan yung ilog. Magkocross ka sa mga ilog. Talagang pero sulit naman kasi talaga ang dami ng tao. Yung chapel talagang punong-puno. Tapos may mga tao pa sa paligid ng plaza talagang nakikinig. Kasi nang time na wala pang kuryente. Di ba? Wala pang yung libangan yung tao. Diba? Kasi kaya nga 'di ba dati mauso yan yung mga kwento ni Lola Basyang. Kasi dati kung wala pang kuryente, 'di ba? So kaya yung mga apo nagtitipon sa mga matatanda, nagkikwentuhan. Ganun naman talaga dati. Dahil wala pang kuryente, yung iba wala namang television lalo kung sa mga baryo-baryo dati. Talagang paggabi nagtitipon-tipon yung pamilya o kaya mga magbabarkada, magkakaibigan. Nagkwekwentuhan lang yan Parang yun na yung yung lipas ng oras. Di ba? Talagang punong-puno yun. Kasi wala namang gagawin yung tao Pero nung nagkaroon na ng kuryente, tapos yung iba nagkaroon na ng mga TV, unti-unti kumonti na rin. Kasi marami na yung libangan nila. At sa ganun naman ng mga pagkakataon, doon mo naman talaga malalaman yung talagang totoong nandun na umaattend sa prayer meeting na talaga yung pinunta ay si Lord. Ang Panginoon talaga yung pinunta nila. Kasi kung isipin mo naman sa isang buwan, isang beses lang naman doon Kasi kada week, iba-iba namang lugar rin na pupuntahan. Pero makikita mo pa rin talaga yung
Doon mo makikita talaga yung talagang yung puso nila ay nasa paglilingkod at yung puso talaga nila ay sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kahit dito rin sa time ng ating Panginoong Hesus, diba? Hindi naman lahat ng dumudumog doon ay talagang si Jesus yung pinunta. Diba? Na talagang para makinig kay Jesus, di ba? Para maglingkod sa Kanya. Iba talaga dyan, ano lang, gusto lang talagang makita kung totoo yung mga napapakinggan nila na si Jesus ay nagpapagaling. Parang gusto nilang makita mismo sa sarili nilang mga mata. Which is, meron namang maganda ring epekto kasi yung iba, naniniwala, nakukonvert, no? Nagbabago naman. Pero meron talagang iba na hindi rin. No, expect talaga natin yan mga kapatid, no, na sa pangangaral, sa mga ginagawa natin, hindi naman lahat talaga makakaintindi at makakaunawa at tutugon doon sa panawagan ng Panginoon. At may kita natin dito, siyempre dahil dinudumog na siya ng tao, nag-request siya sa kanyang mga alagad na i-prepare siya ng isang bangka para hindi siya maipit. Kasi nandun ay pagdumog ng mga tao. At alam naman natin, ginagawa ng ating Panginoon bago niya hipuin yung mga taong ito, nagpapayag muna siya ng salita ng Panginoon. Kasi napakalaga yung pagpapayag ng salita ng Diyos. Kasi nagpapagaling talaga yung kanyang salita. Na sa pamagitan ng salita, ang tao ay matutong manampalataya sa Panginoon. At yung pananampalataya nila, yun ang magpapagaling sa kanila. Diba? Kaya kung titingnan natin, mostly kapag nagpapagaling ang ating Panginoon, sabi niya, magaling ka na. Gumaling ka dahil sa iyong pananalig. Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. At ganoon talaga, mga kapatid. Kaya napakalaga na ang tao ay matutong manampalataya, manalig sa Panginoon. Kung gusto talaga natin gumaling, kung gusto talaga natin na magkaroon ng himala sa buhay natin, matanggap natin yung mga imposible na hinihingi natin, ay matanggap natin sa buhay natin, according dun sa kalooban ng Diyos, magaganap lang ito at matatanggap natin kung tayo'y mananampalataya sa Kanya. Kung tayo'y aasa, na ito'y matatanggap natin. Kasi yung pananampalataya, umaasa tayo na ating matatanggap yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. At yung iba naman doon, siyempre gumaling, para lang ipakita ng Panginoon yung kanyang yung kanyang kakayanan, di ba? Yung kanyang kapangyarihan na kaya niya magpagaling. At bigyan ng kalayaan yung inaalinan ng masamang espiritu. Kasi manampalataya man o hindi yung mga tao yun, siyempre kakalat pa rin yung balita Diba? Yung mahalaga lang naman dun is, kahit maniwala siya sa hindi, kakalat yung balita Diba? Kaya nga sabi ni San Pablo kahit dun sa pangangaral ng salita ng Diyos, hayag man o hindi, masama man yung motibo nila o hindi, ang mahalaga, na ipapangaral si Kristo. Kasi sa pamamagitan yun, magkakaroon ng interest yung tao, magkakaroon sila ng curiosity. Yung curiosity na yun ang magtutulak sila na sa kanila na alamin ano ba yung totoo. At doon naman talaga nag-uumpisa. Kahit naman ako dati, doon din sa curiosity. Kasi mga 90s, uso yung mga layhans. Diba? Parang na-curious ka, ano yung layhans na yun, di ba? Pero unti-unti na lang, one way din yun na makilala natin siya at makapaglingkod sa Kanya. Marami kasing pamamaraan ng Diyos Minsan, hindi mo alam, naglilingkod ka na pala, di ba? Katulad yung isang brother natin, talagang siya, kontra siya sa gawain. Pero dahil siya driver, siya yung sinasakyan ng mga prayer partner, ng mga preacher na na-assign doon sa lugar namin. Siya yung naghahatid, hindi naghahatid, siya yung naghahatid pa uwi. So, kahit ayaw niya, wala rin siya nagagawa na siya pa rin yung naghahatid doon sa opisina, sa center. So, hindi niya alam sa sarili niya na kahit ayaw niya, pero naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Kasi hindi mo talaga hindi mo pwedeng pigilin Hindi matutuloy pa rin talaga yung plano ng Diyos sa buhay mo Kaya akala niya, totoo naman di ba? Ayaw niya dun sa gawain, pero siya yung naghahatid. Pero in one way pa rin, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. So, hanggang bandang uli, naging dedicated naman talaga siya
sa paglilingkod sa Panginoon. At talagang lumalim din siya sa kanyang pananampalataya, lalo rin sa salita ng Diyos. Ang mahalaga lang naman talaga dito, at least yung tao ay lumalapit sa Panginoon. Ano ba yung kanilang mga motibo? Ang Diyos naman na nakakaalam yun eh. Basta malaga sa atin, sa panahon natin, ano man yung motibo nila, at least, nasa tama yung motibo natin. Diba? Hindi naman yung motibo nila yung mahalaga, kundi yung motibo natin na naglilingkod at nangangaral ng salita ng Panginoon. Ang mahalaga, may pangaral natin ang salita ng Diyos, may paabot sa Kanya, manalig man sila o hindi natin problema yon. Diba? Kasi ang Diyos na nakikilos doon eh. Diba? Ang Diyos na yung kikilos doon. Ang pagbabago ng tao, hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin, ang responsibilidad natin ay ipahayag yung salita ng Diyos. After natin ipahayag yung salita ng Panginoon, sabi nga, parang ano yan eh, nagasik ka ng binhi, hindi mo naman alam kung tutubo yan o hindi, di ba? Sino ba nagpapatubo? Ang Diyos. Tayo lang yung nag-ahasik ng salita niya, pero yung nagpapatubo, ang Diyos pa rin. Pero yung hinahasik natin, kasi kanino galing? Sa Diyos, di ba? Wala naman tayo ipangangaral kung wala namang binigay na mensahe ang Diyos sa atin. Kasi yun ang talagang ang epektibo na pangangaral, ano yung gusto ng Diyos na sabihin natin sa tao, hindi yung anong gusto nating sabihin sa tao, di ba? Kailangan kapag nangaral tayo, yung gusto ng Diyos. At dahil gusto ng Diyos, yung pinangaral natin, doon kumikilos ang Diyos. Di ba? So yun lamang mga kapatid, at nawan Diyos patuloy na magamit ang bawat isa sa atin para sa kapurihan at kadakilaan ng kanyang pangalan. Kasi yun naman talaga yung pinaka-purpose eh. Doon nagkakaroon talaga ng kabuluhan, ng halaga yung buhay natin. Kapag yung mga ginagawa natin ay nagdudulot ng karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, ang nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.